everyone, good evening. Again, our topic for tonight is from the book of Genesis. Actually continues the last night. Genesis chapter 32 verse 27 to 29. The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men, and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So, alam nyo, nung huling tinanong si Jacob na kung anong pangalan niya para pagpalain siya, hindi kasi Jacob yung sinagot niya. Nung tinanong siyang, "What's your name?" last time, patungkol sa blessings, ang sinagot niya, Iso or Isaw, yung kakambal niya na panganay. Sila ay magkambal. Yung firstborn kasi, si Iso, tagapagmana. Etong si Jacob, siya yung maging tagapagmana. Kaya nung pagkapanganak pa lang, baby pa lang sila kasi kambal sila. Halos sabay silang ipinanganak. Hawak-hawak ni Jacob yung sakong ni Iso. At, by the way, ang meaning ng pangalang Jacob is hillcrafter. So, yung paghawak-hawak niya yung sakong, yung tawag doon hillcrafter. Gusto niya na siya yung unang lumabas para siya yung tagapagman or panganay. Pero ang unang lumabas ay si Iso. So, intention niya talaga ni Jacob na kunin yung birthright ni Iso. Kaya nung may edad na sila, mamamatay na yung tatay nilang si Isaac, hinihingi ni Jacob yung pagpapala ni Isaac, yung blessings. So, tinanong siya na Isaac, "Sino ka?" Kasi malabo na yung mata ng tatay niya. At yung para makuha yung blessings, nagpanggap kasi si Jacob na siya si Iso. So, ang sabi ni Jacob, "Iso, your firstborn." Deceiver si Jacob. Niloko niya yung tatay niya. Kaya nagalit yung kapatid niya, si Iso. At nung binitawan ni Isaac yung blessing, hindi na yun pwedeng bawiin. Kaya, kahapon yung topic natin na pinapunta si Jacob dun sa lugar ng Haram para dahil nagalit si Iso. So, nung makikipagkita siya sa kapatid niya, nung time na nakipagbono siya kay Jesus Christ, at nakausap niya, tinanong siya ulit. Kasi hinihingi niya yung pagpapala. Kaya sabi niya, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain." So, dito, nag-flashback lahat. Sabi ng Panginoon, "Gusto mo ba ng blessings, Jacob? Remember yung last time na hinihingi mo yung blessings sa tatay mo, hindi naman Jacob yung sinabi mo, kundi Iso." So, sabi ng Panginoon, kung gusto mo ng blessings, yung pangalan niya, yung sinabi niya. Kasi nga deceiver siya. So, encountering God means
makikita mo yung totoong pagkatao, magpa-flashback sa'yo lahat. Kaya kailangan pag-encounter natin sa Diyos, makikita natin yung liwanag. Yung liwanag ng Diyos, kaluwalhatian, yung mga kasalanan natin. Na yung buhay natin, kapag inilagay natin yung buhay natin sa liwanag, kitang-kita natin lahat ng mga kasalanan natin, yung mga nagawa nating mali. So, kailangan natin bumalik sa totoong pagkatao natin. Kasi we're sinners. So, dyan nagsimula yung ating Christian life. Na tayo nagsimula sa makasalanan, sa mga ginagawa nating mali. At encountering God makes seeing yourself, finding your new self. Natatagpuan mo yung bagong identity na in Christ na matatagpuan natin sa Panginoong Hesukristo. Diba kapag pag nakita natin ang Panginoon, yung buhay niya na sumunod tayo sa kalooban niya, magiging bagong nilalang tayo. Nagkakaroon tayo ng bagong buhay at bagong direksyon sa buhay natin. Kaya sabi dito, sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan, kundi Israel. So, dahil nakipagbuno siya sa Diyos at sa mga tao, at siya ay nagtagumpay, kaya't binigay sa kanya yung blessings na pinalitan yung pangalan niya from Jacob to Israel. Ang Israel na yan, si Jacob, nagkaroon ng 12 anak, 12 tribo at bansa na nagmula sa 12 tribo. Kaya tinawag na Israel. So, yung lugar na yan, ang tawag sa lugar na to ay na Israel. Diyan nakuha yung tagpo ni Jacob sa Diyos ng panahon na yon. So, si Jacob, binigyan siya ng bagong pangalan, identity. Kapag ka nakakatagpo natin ang Diyos, makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya, nung inamin natin na nagkasala tayo at isuko natin ang buhay natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng bagong buhay, bagong direksyon, layunin, at pure heart na magiging new creation na new self in Christ, bagong pagkatao kay Kristo. So, encountering God means new creation, pagtanggap ng blessings na hinihingi sa Diyos, at yung Diyos na nag-anyang tao sa pamamagitan ng pagdubos ng ating mga kasalanan. So, tayong tao na makasalanan sa pagkakataong binigyan tayo ng identity at binuhos sa atin ng pagpapala, yung favor at blessings ng Diyos. Kaya, pinagpala tayo na why does God blessings, especially blessings of salvations. So, kapag ka nakita natin, nakilala ang Panginoon, yakapin natin siya. Sabihin natin, I come to you, Lord, sinner as I am, and I acknowledge my true self na makasalanan. So, I repent of my sin. Maging responsable tayo. So, mag-sorry tayo sa mga kasalanan para bigyan tayo